natin kung magkano na yung offer ko. Ayan, meron na tayong 50,000 available to spend ngayon, 2025. And a minimum of 1,000 pesos itong aking pwedeng gamitin dito sa GGives. And this is only a limited time offer. Noon, meron po akong offer na 15,000. Then, tumaas siya 30,000. And now, this 2025, meron na nga tayong offer na 50,000 pesos, which is ang laki-laki na nito. And sa mga nagtatanong kung paano natin gamitin itong GGives, so I will give you an idea and feature kung paano natin gamitin itong si GGives. Kasi nga baka meron din kayong offer dyan sa inyo at hindi nyo pa na-check. If you want to check kung mayroon na kayong offer, yun yung ginawa ko kanina, i-click mo lamang itong borrow and click mo itong GGives, then ayan, lalabas na yan kung meron nga kayong offer. Kung wala naman, is lalabas dyan is yung activate now. So kung hindi nyo pa na-activate ang inyong GGives, ay i-activate nyo na para magkaroon kayo ng offer dito kay GGives. If you want to know how to activate your GGives, meron nga tayong video tutorial dyan noon na pwede ninyong panoorin. Pero paano nga ba natin ma-unlock itong GGives at magkakaroon tayo ng ganito kalaking offer? First na ating gagawin para magkaroon tayo at ma-unlock natin yung ating GGives is dapat lagi natin gamitin si GCash. Paano natin gamitin si GCash? Gamitin natin ito sa cash in, cash out, at lagyan natin lagi ng wallet balance yung ating mga GCash account. Yun lang po ang aking ginawa. And pataasin natin yung ating G-score, pataasin natin yung ating GCash activity, gamitin natin yung G-save and G-insure, lagyan natin yun ng amount yung ating G-save, kahit 50 pesos, gamitin natin through CIMB, yan yun yung bank. Kung hindi nyo pa alam kung paano tayo gagawa ng G-save, gagawa tayo ng video tutorial dyan soon. Okay? Pero, kung gusto mo lagyan yung G-save, may pakikita ko sa inyo, ito yung G-save ko. Ayan, G-save. So, through CIMB Bank, MySave, EasySave, and Uno, pwede. Kung gusto mo lagyan yan ng amount, click mo yan yung CIMB. At, isi-set up mo na yan. So, for this video, yung gagawin ko lamang is all about GGives lang, no? So, balik tayo doon sa ating GGives. Ayan. Dito sa GGives, kung hindi nyo pa alam, yun na nga nasabi ko, yung mga ways paano natin ma-unlock yung ating GGives. But actually, hindi sinasabi ni GCash kasi merong iba dito na mataas na yung kanilang G-score pero hindi pa rin sila na-offeran at ang liit na kanilang offer. Kasi, this is by Fuse. Ayan, by Fuse po itong GGives. Okay? Powered by Fuse po yan. At meron po silang mga record dyan ng ating GCash credit history. Kung meron kang mga pinaglunan sa ibang platform at hindi ka nakabayad on time, so may mga pending ka doon, ayan, yan din po ang another reason kung bakit di tayo na-offeran dito sa GGives. Kasi nga, all about yung mga platform na ating nilunan o meron tayong mga utang doon at hindi tayo nakapag-settle kaagad, ayan, na-apekto yan yung ating credit history at hindi tayo nabibigyan ng offer ni GGives. Okay? Paano natin gamitin itong si GGives? Ayan. 0 out of 5 loans. So, hindi ko pa siya nagamit ha. At least 5 loans yung pwede natin i-loan dito. Pwede nating hatiin into 5. For example, at least 1,000 minimum yung ating pwedeng gamitin. Pwede natin gamitin 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, ayan, 5,000. Ayan. Hanggang umabot tayo into 5 loans. So, pwede natin yung hati-hatiin. So, pwede din sa first loan mo, mag-loan ka ng 20,000, second loan mo, 10,000, ayan. Pwede yan. Paano nga ba natin gamitin si GGives at saan natin ito pwede gamitin? So, dito nakalagay na rin dito kung how to use our GGives. Dito sa how to use our GGives, yun mga open natin yung ating GCash app on the dashboard, then tap natin yung QR code. The next niyan, kung mayroong mga sa store, scan lamang natin yung store's QR to start the payment process. So, kung mayroong mga QR code doon sa supermarket like Robinson, ay bumili tayo ng grocery doon at meron silang QR code for GGives, i-scan mo lamang yan gamit yung iyong GCash account. Okay? The next is select natin yung GGives as payment. For example, lalabas dito is 50,000 kasi meron tayo 50,000 offer. Then, pwede natin i-click yung C installment. Then, choose natin yung ating preferred installment plan. Pwedeng 12 months and 6 months.
And we will view and agree to the disclosure statement. Then click natin yan, check lamang natin yan. Then pay with GCash. So dito na lalabas kung magkano yung ating hulugan, yung ating loan amount, yung processing fee. Ayan, nakalagay na dyan lahat sa ating resibo. And yung ating first due date. So iyan yung first step kung paano natin gamitin si GCash. Another step, for example, sa mga paano gamitin ang GCash sa online store. So, kung may mga online store ka na gagamitin mo doon, select GCash as payment method lamang. For example, nag-accept sila ng mga transaction, ayan sa TikTok Shop, for example, then select natin yung GCash as payment option upon checkout. Okay? Then, lagyan natin, login lamang yun ng ating GCash account, and provide natin yung OTP that will be sent sa ating mga mobile number. Then, select natin yung GGives and C installment option. Then, ganun pa rin, 12 months, 6 months, up to 3 months. Pwede din natin pumili kung ano yung ating installment plan. And view and agree, check lamang natin yan. Then, yan, nakalagay na dyan kung magkano yung ating babayaran per month. Then next is, for example, paano natin gamitin si GGives sa GLive. So, pwede din natin ito gamitin sa GLive. Ayan, pwede nyo niyang hanapin dyan sa inyo kung meron kayong offer, i-open nyo lamang ito. Ayan, explore nyo. Dito kasi meron namang guide dito si GGives kung paano natin ito gamitin. At alam nyo rin ba, pwede natin itong gamitin para pangbayad ng ating mga bills. Yes, pwede natin gamitin sa electricity, water bills. Open natin yung GCash app and tap bills on the dashboard. Then select natin yung biller category. Pwede electricity, water. Ayan, basta may nakalagay na GCash. For example, dito is a brown company INC. Ayan, may nakalagay na GCash. Ibig sabihin, nag-accept sila ng GCash. Then, lagay natin yung amount, type, and account number. Then, select GCash as payment option. Then, installment plan pa rin mga kaibigan. And view and agree to the disclosure statement and pay with GCash. Ayan. Electricity bill, ayan, nakabayad na tayo ng electricity bill. So, yan yung mga guide na binibigay sa atin ng GCash kung paano natin gamitin sa GCash. Pwede natin gamitin sa mga online stores, pwede natin gamitin pang groceries, sa mga pharmacies, pwede natin gamitin natin pang bayad ng mga bills. Kung gusto mong i-check talaga yung mga available categories na pwede natin paggamitan ng GCash, meron tayo ditong retail, ayan. Ayan, nakalaga na yan dyan. Meron tayong 100,000 GCash merchants. Ayan, so may nakalagay dyan SM, All Home, Shein, TikTok Shop, Zalora, Temu. Ayan, pwede natin yung paggamitan ng mga QR codes. Pwede mong i-check dito, for example, meron kang babayaran dyan sa Gaysa ng Grand Mall. Ayan, meron silang in-store QR and non-GCash QR. Ayan, napakarami na mga kaibigan na pwedeng nating paggamitan ng GCash. So, may nagtatanong, pwede ba yung i-convert into cash? Well, pwede po siya i-convert into cash. Pwede siya through online traders, pero napakalaki ng kanilang hinihingi ng mga transaction fee. Nasa 20% up to 30%. So, dalawa ng babayaran mo, installment mo sa kay GCash at yung babayaran mo doon sa processing fee mo sa pag-convert ng iyong GCash. Ayan. Pwede din itong gamitin, So, may nagtatanong paano natin i-convert si GCash through GPO. Kung meron kayong GPO, pwede nyo i-convert si GCash. Ayan. Pwede nyo rin gamitin through credit card. So, meron tayong mga video tutorial dyan on how to convert our GCash. 5 ways to convert our GCash. But, I would say na GCash is not designed for cash, but it is designed for buy now, pay later. So, kung saan siya pwede gamitin, mas maganda doon natin siya gagamitin, mga kaibigan. So, that's all for today. So, yun lamang po. I'm just happy na meron nating offer na 50,000 pesos. If you like this video, please click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. Again, this is Dat and thank you for watching.